Ito ba si Lisa? Hindi ko ito kilala. Wala, hindi ko talaga. Total stranger. Pero nung mayor ako, nabalitaan kong galit siya. Kasi ito si Bong, lumapit sa akin. Bongo! Galing request daw nila, I do not know if it's Ferdinand Marcos o Lisa, gustong Department of Agriculture Secretary. Di ba po? Dati ko na po sinabi din sa inyo yan, di ba? Sinabi ko sa inyo, yan ang isa sa mga sinabi ni... Actually, sinabi sa akin ni PRRD yan noong 2016. Alam mo ba, ito nung kami-kami na lang na nag-uusap. Sabi niya, kasi tinatanong ko, Mr. President, is there any chance that you would change your mind in endorsing Bongbong Marcos? Isa ito sa sinagot sa akin ni PRRD at sinabi niya noong time na yon. Alam mo ba na 3 beses or 2 beses nagpunta ng Malacanang yung mag-asawa? Nakikiusap na i-appoint sa Department of Agriculture. Pero ayoko. Kasi nga, adik. Yun ang sabi niya sa akin. Sinabi niya naman dito. Kaya nga, ito di ba, lagi ko na kinikwento sa inyo yan na ayaw pumayag ni PRRD. Kaya nga, confident ako nun eh. I'm so confident na hinamon ko pa nga kayo na pag in-endorse ni PRRD si Marcos bilang Pangulo, buburahin ko yung channel ko. Di ba? Kasi nga, alam ko na hindi niya gagawin yun. Ito, sinabi niya ito mismo. Sinabi ko, Bong, sabihin mo na kaagad, right at the start, hindi ko pwedeng kunin yan kasi drug addict yan. Huwag mong isali yan sa kabinete ko. Kaya noon, nung tumakbo ng presidente, nakipag-usap sila ni Inday at nagkaroon sila ng unity team. Tapos, Inday was the running mate. Nakita mo naman ninyo ako, ang anak ko, running mate ni Marcos. Hindi ako sumusuporta. Nagkampanya lang ako sa anak ko, but I never mentioned the name of Marcos for president. Why? Kasi alam ko, bangag. 2 beses yun sa Agriculture Secretary, pati yung suportahan. Hindi pa rin yun. Pag magtataka. Ng anak ko, running mate niya. Hindi naman ako nag-isang salita paski dito sa Davao na suportahan natin. Yun ang mga corrections na dapat kasi pag hindi, baka maging... Alam mo, yan nga isang bagay na actually, nag-message sa akin si Moke. Kasi alam din niya yan. Sabi niya, alam mo, iba talaga consistent si PRRD. Kung ano yung alam natin noon, hanggang ngayon, yun pa rin ang sinasabi niya. Hindi nagbabago. Kaya dito mo makikita talaga, yung mama, may prinsipyo. Ito si Pangulong Duterte talaga, consistent. Kasi you would know a liar. Ang liar talaga, pabago-bago isip niyan. Ito, noon pa lang, kung matatandaan ninyo, di ba, lahat ng mga isko niyan, yung mga hindi nagpabudol na naandi dito, pinakita natin, di ba, ang PDP sumuporta sa unity team. Nakita nyo, walang pirma ni PRRD, kahit siya ang chairman ng PDP. Kasi ayaw niya talaga. Kaya, alam nyo, may mga kasi may mga nagko-comment Sabi nila, di ba sinusuportahan naman ni Duterte yan si Marcos noon? Bakit ba nagkakagulo ngayon? Alam mo, kinukurek ko talaga yun Never in the entire life of PRRD na sinuportahan niya si Marcos. Kung sinuportahan, imagine, eto na lang as simple as this, if you are not stupid, bakit hindi pipiliin ni Duterte si Marcos nung panahon na tumakbo siyang presidente? Tanungin ko kayo, napakasimpleng argumento nito, napakasimpleng logic nito. 'Di ba?
PRRD, kulelat nun eh. Malaki ang tulong kung si BBM ang kanyang pipiliing vice. Bakit hindi niya pinili? Alam niya kasi noon pa lang, di ba mayor pa lang siya, alam niyang bangag na to. Totoo po yun. Kaya nga, consistent siya. Imagine niyo, di ba? Nakiusap para maging secretary ng DA. Hindi niya din in-appoint. Sinabi niya kay Bonggong, sabihin mo, ayaw niya ng drug addict, bangag na secretary. Kaya, I don't understand doon sa mga taong tangang vlogger na tulad ni Bagong Lipunan na nagsasabing 2 paksyon ang DDS. Gago! Walang ganon! Sino nagsabi sa'yo nun? Imaginasyon mo na naman yan sa sobra mong kakalunok ng mod. Imaginasyon mo yan, Brad. Walang ganon. Walang 2 paksyon ng DDS. Isa lang ang DDS. Si Pangulong Duterte. That's it. Walang paksyon. Hindi kailangan humingi ng approval o kasama sabi nga niya paulit-ulit, di ba? Kahit ako na lang mag-isa. Okay lang. Tatayo ako. Yun ang totoo dyan. Kaya there is no such thing as 2 paksyon. 2 pa ka kasi.